Pag-aaral sa ating mga batas. Libre, walang bayad. Hashtag may batas pala. Alam nyo, may ID na ako nito, National ID. Wow, napakahalaga nito. Congratulations sa Philippine Statistics Office. Yes, Authority. Philippine Statistics Authority. Yes. PSA. Kasama namin palagi sa Caravan, so FW sila. Wow, hello po. Mag-a-apply ng ID, pero kailangan na isa pang ID ni Henry. Nako, nakakapraning, di ba? Kaya nga, pag napupunta sa isang government office para mag-apply ng unang ID mo, tapos bigla ka pang hahanapan ng isa pang valid ID, parang may mali. Yes, marami na nga ang naiinis sa ganitong sistema. Wala nga akong ID, kaya nga kukuha ako. At dagdag pa, may mga reklamo rin na kahit may PhilSys National ID ka na, may ilang ahensya at establishmento pa rin ayaw tanggapin ito. Pero alam mo ba, may batas pala na malinaw ang sagot dito at malinaw rin ang dapat gawin sa mga hindi kumikilala sa National ID. Tara, linawin natin yan para alam mo ang karapatan mo. Kaya nga kung walang ID, ano nga ba ang pwedeng ibigay? Madali lang yan. Huwag ka nang ma-stress. Kung wala ka talagang valid government-issued ID at gusto mong mag-apply para magkaroon nito, pwede mong gamitin ang iyong Certificate of Live Birth na galing sa Philippine Statistics Authority o PSA. At ayon sa Republic Act No. 11909 o Permanent Validity of the Certificates of Live Birth, Death, and Marriage Act, ang birth certificate na in-issue, nilagdaan, kinumpirma o inauthenticate ng PSA o Local Civil Registry ay may permanenteng bisa anuman ang petsa ng pagkakagawa. Oo, dapat itong kilalanin at tagampin sa lahat ng transaksyon sa gobyerno o pribadong sektor bilang patunay ng pagkakakilanlan at legal na status ng isang tao. Ang National ID, isang ID para sa lahat. May National ID ka na, pero ayaw pa rin tanggapin. Marami pa rin sa ating kababayan ang pinapahirapan. Hinihingan pa ng ibang ID kahit malinaw na valid at opisyal ang PhilID o National ID mula sa Philippine Identification System o PhilSys. Batas mismo ang nagsabi na dapat itong tanggapin. Tingnan mo na yan, ano? Oo nga, minsan, may ID na ng PhilHealth, BIR. Hahanap ka pa para ibang ID. Kasi marami naman kasi nabemeki ng ID. Ito naman kasi sa National ID ngayon, ano na yan computerized na, saka anong tawag dyan? Barcode pa nga, Chief. Hindi yung pwede palitan yung picture. Hindi pwede palitan, hindi matamper Kaya nga, ayon sa Section 7 ng RA number 11055 o PhilSys Act, ang National ID ay primary ID at official na government-issued identification document na maaaring gamitin sa lahat ng transaksyon sa gobyerno, mga bangko at financial institutions, mga pribadong establishmento. Hindi pwedeng i-require na samahan pa ito ng ibang ID maliban na lang kung may malinaw at legal na basehan. Yon. At ito po, simpleng paalala at pakiusap lamang sa mga bangko. May ipinalabas na Memorandum Number 2025-012 ang Bangko Sentral ng Pilipinas na nagre-remind sa lahat ng BSP Supervised Financial Institutions na tanggapin po ang Philippine National ID sa lahat ng anyo nito. Plastic card, paper form at digital bilang valid at sapat na patunay ng pagkakakilanlan para sa anumang transaksyong pinansyal nang hindi na humihingi ng ibang ID. At dapat tiyakin ng mga bangko at financial institutions na lahat ng empleyado at sangay nila ay may sapat na kaalaman at kagamitan para tumanggap at mag-authenticate ng lahat ng format ng National ID. Parusa sa hindi pagtanggap ng National ID. Naku, pag in-ignore pala yan, delikado kayo. Ito nga po, Chief. May parusa. Ano, parusa? May kulong ba yan? Ito po, Chief. Kapag walang sapat at makatarungang dahilan ang sinuman o anumang ahensya, establishmento o kumpanya para tumanggi na tanggapin, kilalanin o i-recognize ang PhilID o National ID. Basta ito ay maayos na na-authenticate, maaari silang pagbultahin ng hanggang 500,000 pesos ayon sa batas. Kaya, wag nang pahirapan ang ating mga kababayan. Kung valid ang National ID, tanggapin na agad. Tama!